Kasi tingnan po natin. May natira pa raw. Hindi, pero strictly speaking, yung may immediate answer, reply, is to the question, what do you expect of the 20th Congress? Yun ang question. So, it was a perfect answer. I would like to see if the Philippines has a future. Kung Englishin ko, yung Tagalog na sagot ko, kung may pag-asa pa ba tayo. Yeah. And it was a challenge eh. Kaya talagang nag-iba ito, nagpalakpakan yung lahat nung marami kasi kami na ino-orient. It's either new generation of politicians na anak ng mga magagaling na leader dito sa atin na naipasa nila sa anak nila. Pero you know, these young men and women, they are not just young men and women. They have masterals. May masteral sa ganito, may masteral sa economy, may masteral sa business administration, doktor. Fully equipped po talaga. Oo, talagang ayos eh. Merong isa nanggaling na asosasyon ng barangay captain president, nagumpisa. Pero matanda na siya ngayon. Pero naging congressman. At alam ba sino tinalo? Si Congressman Dalite. Nako, veterano yan. POJ. Veterano si Congressman Dalite. Yung kasama ko, konsehal ng Santa Rosa, Laguna. Mabilis nila ako kasi nga mayor ako, sanay silang makitungo sa mayor, so they gravitate towards you. Itong naging ABC, itong naging konsehal. Alam mo sino tinalo nung konsehal ng nung congressman ng Santa Rosa, Laguna? Si Fernando Dan Fernandez. Congressman Dan Fernandez. Baka si Aragones. Ang tumalo ay konsyal. So, sinasabi mo nga, different. So, maraming surprises. Parang inaantig mo lang yung damdamin nung kasama mo. So, may pag-asa pa, POJ. We should do it better. Tama. Yun lang. Tama naman po, POJ eh. Hindi yung, oh baby, hirap. Hindi Tama yun naman po. It's like, pagbutihin natin. Mga repa peeps. Mga repa peeps. Pagbutihin natin. Halimbawa po, POJ, yung nangyari po sa lungsod ng Cabanatuan, nagsimula po ito sa munting pangarap na yun pong pinangarap nyo noon 30 years ago, na nagkaroon po ng inspirasyon para magkaroon ng pagbabago at progreso. At yun pong pagbabago at progreso na nangyari ay nagbigay ng pag-asa sa taong bayan. At yun po ay na-duplicate natin sa 3rd distrito through Congresswoman Rhea Vergara, na naging inspirasyon naman din si POJ para magsilbi public service sa taong bayan. At wala pong inisip kundi ang kabutihan ng taong bayan. Oo. Siyempre, hindi tayo tao lamang. Sabi ko rin doon sa kasi nga it's hindi naman one way lang na mga speaker lang. May mga mock na meetings, no? So, sabi ko nga ron, kailangan natin na yung kamukha rin sa education. Sa education, ang sinasabi, ang kulang natin, yung Undersecretary of Education Mendoza, ang nandun, Bago. Yusek Mendoza. Ang sinasabi,
kailangan natin ng 157,000 schools. Yun ang kulang natin. Shortage po talaga. Ano naman kaya sa palagay mo? Sa loob-loob ko. Hindi ko pa tinatanong eh. Pero there's such a thing as parochial. Parochial, yung wag masyadong masyadong mag-dwell doon sa lugar mo, kundi yung kailangan yung pangkabuoang problema ng pangkalahatang problema ng Pilipinas. Kamukha ka anong eskwelahan. Sipin mo, 157,000 schools. Hindi ko na nga lang itinanong at wala nang time kung ilang classroom yung 157,000 schools na sinasabi niya. Samantalang tayo rito sa Kabanatuan, 24 na palapag na sa 28 classrooms. May 560 classrooms. So, Na yun. sa 40 per classroom. 20,000 bata yun. So, sinasabi ko nga lang yan dahil kasi every classroom eh. Ito yung mga bata pumapasok. Pakita mo yung mga batang pumapasok. Kasi yan yung pinakikita mo kasi matatapos sa 4 na naman eh. Huwag mo muna pakita yung matatapos sa 4 na naman. Si Arnold na yun eh. Ang pakita mo yung mga batang pumapasok. Yan o. Yan na, kung di ako nagkakalamali, Lazaro Francisco to. Ano ba yan? Kalibambangan. O, yan. Pinakikinabangan. Tsaka walang national government help dyan. Pwede mong sabihin yan, ano naman yung kapalit na pwedeng ibigay ng Department of Education. Dahil kasi sinasabi ni Yusek Mendoza, in partnership with the LGUs. Paano yung mga LGU na katulad ng Cabanatuan City na nauna na? Na talagang pinipilit na higitan pa. Kita mo, yung magkabilaan yan, puros, ano ba yung magkabilaan yan? Magkabilaan yan mga classroom na yan. Puro restroom. CR. 7 classroom yan, kada floor. Yung pang 8 pang 9, restroom. Paano yung 32 classrooms? Ibig sabihin, 8 classroom per floor. Yung pang dulo, magkabilang dulo, pang 9, pang 10 classroom. Parang nagpatayo ka ng 40 classroom dyan. Pero inilagay mo sa ayos. Ginagamit ng mga bata. So, ang dami ko maiko-contribute eh. I think marami ko maiko-contribute because we have examples, clear examples that we can show. Kaya nga, naalala ko yung kanta, Nobody Does It Better. At kami naman po, POJ, ay talagang malaki ang tiwala na malaki ang magiging contribution nyo sa Congress dahil naman po dito pa lang sa lungsod ng Cabanatuan ay kitang-kita naman po lahat ng pagbabago at progreso. Hindi, kaya at talagang napakaswerte po ng mga taga-Cabanatuan at nandiyan po kayo. Kaya nga, matulungan mo man yung Cabanatuan. May papagparaya ng taga-Cabanatuan din yung mga classroom dahil kasi mapapaliwanag mo sa kanila na sa natividad ganito lamang ang classroom. Tama. Ito ang kakulangan ng classroom sa natividad. Ito ang kulang ng classroom sa Santa Rosa, sa Bungabong, sa Laor, sa Gabaldon, sa Palayan City. Ito ang kulang. So, hahatiin mo yun ng maayos. Meron sa Cabanatuan, meron pwedeng pakiusapan yung tiga Cabanatuan na, uy, damihan naman natin. Mga kamag-anak din yun naroon. So, sabi ko nga, may kanta ron.
Nobody does it better.